iyong salita, Panginoon, ang tiyak habang panahon. Landas mo ang tatahakin ko, sa turo mo ay susunod ako. Ang tunay na kailangan ko, Jesus, ay iyong aralan. Pag-ibig mo ang tutularan ko, sa wika mo'y makikinig ako. Susunod sa kalooban mo, Jesus, sa iyong aralan gabay. Ako'y mapapanatag lamang sa piling mo. Landas mo ang tatahakin ko, sa turo mo ay susunod ako. Ang tunay na kailangan ko, Jesus, ay iyong aralan. Pag-ibig mo ang tutularan ko, sa wika mo'y makikinig ako. Susunod sa kalooban mo, Jesus, sa iyong aralan gabay. Aralan gabay. Ang tunay na kailangan ko, Jesus, ay iyong aralan gabay. Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa buhay at lakas na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, ay magbulay-bulay kami, Panginoon, sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan, Panginoon, ni Brother Gilbert Abella. At naway bigyan mo siya, Panginoon, ng karunungan upang sa ganun ay kanya pong may hayag ang salita ng Diyos. Sa gabi ito, Panginoon, nagpapalamat din kami, Panginoon, sa mga nag-live streaming sa oras na ito, na naway bigyan din po sila, Panginoon, ng sapat na kaisipan upang sa ganun ay maintindihan, Panginoon, ang salita ng Diyos. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay amin pong inihiling sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. What is Christmas? 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 People often ask, what is Christmas? Is it the gifts, the drinks, or the light on the streets? Well, some will tell you that it's the season of giving and sharing.
reason. You are the meaning of Christmas. No other present, no other life we receive can make us become children of God. You are the meaning of Christmas. No other present, no other life we receive can make us become children of God. We know that Jesus is the reason for this season. Light came flashing down, and from your fullness we have all received your grace. Light came flashing down, and from your fullness we have all received your grace. Light came flashing down, and from your fullness we have all received your grace. You are the meaning of Christmas. No other present, no other light we receive can make us become children of God. What is Christmas? What is Christmas? What is Christmas? This is Christmas. Magandang gabi po mga kapatid sa pananampalataya. Salamat po sa tanging bilang at sa opening prayer. Kamusta po kayo? Merry Christmas po mga kapatid at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ang tatalakayin po natin sa gabing ito na may pamagat na The Priceless Gift, Jesus. Yan. Yan po yung ating pag-uusapan mga kapatid. At dito po sa Luke chapter 2 verse 1 hanggang verse 7 and 1 Peter chapter 1 verse 18 hanggang verse 19 and also 2 Corinthians chapter 9 verse 15. At ano pong sinasabi po dito that Jesus Christ is a priceless one, no? Priceless gift, ika nga ng Diyos sa buhay po natin mga kapatid. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 1 to 18, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Jesus Christ, a lamb without blemish or defect. Di ba mga kapatid? And 2 Corinthians chapter 9 verse 15, it's about indescribable gift. Thanks be to God for His indescribable gift, mga kapatid. And of course, dito po sa Luke chapter 2 verse 1 hanggang verse 7, sabi po sa wikang Tagalog ay ganito, ng panahon na iyon, mga kapatid, ay inuutos ni Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang magpatalang ito'y, pagpapatalang ito'y ginawa ni Serenio, ang gobernador ng Syria noong mga panahon na yon. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan nila ng lahing at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon na sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria, mga kapatid. At isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan, mga kapatid. So, anong sinasabi po dito? The priceless gift, Jesus. Ang hindi natin matatawaran at walang kapalit na halaga. Ito yung regalong walang kapalit na halaga. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung nakapaloob sa mga bagay na ito? Itong gift na ito na walang iba kundi si Jesucristo. Una, number one, sabi po dyan, is about humility. Pagpapakababa. God came here through humble circumstances. Hindi po siya nagmula sa isang angkan na marangya.
Hindi po siya nagmula sa isang lugar na mayaman. Ano po, simpleng lugar lang. Simpleng lugar sa Bethlehem. Simpleng lugar diyan po sa Israel, diyan po sa Judea. O sabi nga po dito, mga kapatid ko, makikita po natin na kung saan sabi dito, mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ng Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni lahi ni David. So, God came here through humble circumstances. Ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi kagaya po ng pinanganak na, di ba, yung mga may hari, nakilala yung ama na talagang ito, si king ganito, si king ganyan. Mga kapatid, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay napakasimple. Pinanganak sa sabsaban, ginamit ng Diyos ang simpleng tao, at ginamit ng Diyos ang mga simpleng pangyayari sa kanyang buhay. Pero ito, sabi nga po natin, but it was an extraordinary event. That's why God came here through humble circumstances. Kaya nga sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 5 hanggang verse 8, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Who being in God, very nature God, sabi diyan, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being humble in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. And because of his submission with humility, you cannot look at the wooden manger without looking ahead to see a wooden cross. Naisipin mo yun, mga kapatid. Pinanganak po siya sa isang sabsaban, nilagay po siya doon sa wooden manger, doon sa kung saan pagkainan o kainan lang ng mga hayop ng mga panahon na yon. Kaisip po natin, hindi po siya extraordinary, I mean, hindi po siya magarbong kapanganakan. At sabi nga po dito, iilan lang po ang nakaalam ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi katulad ng mga artista, yung pag nanganak yung halimbawa, yung sikat na artista, kapag nanganak siya, talagang kontodo na andyan yung mga magarbo, binobroadcast, talagang binabalita na ito, nanganak na si ganito, nanganak na si ganito. Mga kapatid, pero ang ating Panginoong Jesucristo, nung pinanganak ni Maria, noong mga panahon na yun, ito talagang hindi po ganun kagarbo ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapakita lang po dito, mga kapatid, yung pagpapakumbaba. It shows us the word humility. Pinakita po sa atin dito yung salitang pagpapakababa. Na ang sabi nga po dun, na siya bilang kapantay ng Diyos ay hindi siyang pumilit. Na siya bilang Diyos ay hindi siyang pumilit na maging kapantay ng Diyos. Na ang sabi nga po doon, at siya po pinanganak kagaya po ng tao natin bilang alipin, mga kapatid ko. Na ang sabi po, mga kapatid, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, mga kapatid ko, being made in human likeness. Pinanganak siya kagaya po natin. Sabi nga po natin, pinapakita lang po dito yung pagpapakumbaba, yung humility. Kaya sabi po dyan sa isang image na yan, humility in your heart comes when you see what Christ gave up to reach you and me. So ito po, mga kapatid. Kaya nga sabi dyan, because of his submission with humility, mga kapatid, you cannot look at the wooden manger without looking ahead to see a wooden cross. Mga kapatid, meron pong significant po yan sa buhay natin. Yung pagpapakababa. Ang mensahe lang po nito sa buhay natin is magpakababa tayo sa harapan ng Diyos and of course sa harapan din ng mga tao. Yun po yung tinuturo sa atin. At number 2, joy. Ang ibig sabihin po dyan ng joy, in-acrostic natin, J-O-Y, Jesus, others, and you. Mga kapatid, Jesus is a gift of joy because He changes our viewpoint from that which is temporary to that which is eternal. Ang buhay po kasi ng tao, di ba? Natutuwa tayo kapag yung lahat ng mga bagay na nasa atin
Pero tandaan po natin, kaya sabi nga po natin, the priceless gift, si Jesus Christ. Sabi nga natin, ano po, ang mensahe ng Christmas ay hindi mensahe po ng, sabihin po natin ng mga bagay na material, kundi mensahe ng kaligtasan, mensahe ng pagpapakababa, mensahe ng buhay na walang hanggan, mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus is a gift of joy because He changes our viewpoint from that which is temporary to that which is eternal. Kaya sabi po ng John chapter 10 verse 10, I have come that they may have life and have it to the full. Diba? Hindi po nagbibigay sa atin ng real satisfaction ang mga material things, ang mga temporary na mga bagay. Ano po, hindi po yan na nagbibigay sa atin ng real satisfaction. Why? Sapagkat ang sabi nga the more na nagkakaroon ka pa, the more na nagkakaroon ka, the more na kulang pa, mga kapatid ko. Kaya nga, dito makikita ang mensahe po sa bawat isa po sa atin, ano po, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay po sa atin ng talagang real meaning. Ano po, real satisfaction ng buhay spiritual, mga kapatid ko. Kaya nga ang sabi po ni Jesus Christ mismo, I have come that they may have life and that have it to the full, mga magulang at mga kapatid. So meaning, ito po yung sinasabi, Jesus, ano po, others, mga kapatid ko, mga kapatid and you. Binigay ng Diyos si Jesus para bigyan tayo ng buhay na kasiyasiya. Binigay ng Diyos si Jesus sa iba, binigay din ng Diyos sa atin. So that is a joy, mga kapatid ko. That is a priceless gift coming from God through Jesus Christ, mga kapatid. So dapat magalak din tayo kapag meron tayong halimbawa paglilingkod sa Panginoon, meron tayong pagkakataon to serve the Lord. Grab it, that opportunity to serve God, mga kapatid. Huwag tayong manghinayang na sabi ko nga hindi namin maramdaman ang espiritu ng Kapaskuhan, ng Christmas, mga kapatid. Yan po yung mga kaisipang mga pagano, mga kapatid. Ang kaisipang mga pagano yan Ang kaisipan ng Diyos, sabi nga ng Biblia, di ba doon sa Philippians chapter 2, ang kaisipan ng Diyos dapat maging kaisipan din natin. No, magpapakababa tayo sa simpleng Tagalog, magpakababa tayo kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya the real meaning of Christmas is not about the material things, but the life of Jesus Christ. If you have Jesus Christ in your life, mga kapatid ko, masasabi po natin na ikaw po ay sagana na. Meron ka na lahat dahil ang Panginoon ay nasa iyo na. Wag tayong magmukmuk. Sabi nga nila, wag tayong magmukmuk. Kung sabihin po natin, ay wala pong nagbigay sa akin ng gift, walang nagbigay sa akin ng bagong damit, wala kaming maraming mga pagkain sa lamesa, wala kaming maihahanda sa lamesa. Mga kapatid, hindi po yan ang nagbibigay ng kahulugan ng Christmas. Hindi po yan ang nagbibigay po ng kahulugan ng tinatawag po nating kapanganakan ng Panginoon. Hindi po yan. Ano po, wala po kaming ilaw sa bahay, wala kaming mga Christmas light, wala kaming Christmas tree. No. Hindi mo kailangan, kaya sabi ko nga mga kapatid, sometimes pag ganitong season, nakaka-stress ang ganitong season. May mga exchange gift, may mga regalo, pupunta ka sa mga regalo, sa mga Christmas party na ganyan, maghahanap ka ng pangregalo, pila doon sa magbabayad ka ng regalo, hahanapin mo pa yung mga sizes, ano bang size niyang katawan niya, ano bang ganito, kung ano-ano mga dapat mong bilhin. Nakaka-stress. Kaya pag uwi mo sa bahay, wala, stress na stress ka. Pero tandaan natin, huwag po tayo magpaka-stress, huwag po tayo magpakapagod. Ano po, para lang masabi natin at para maipadama ang espiritu ng Kapaskuhan o ang espiritu ng Christmas sa mga tao. Ano po, it's all about Jesus Christ alone. Siya lang. I-share mo si Jesus Christ sapagkat ang mensahe ng Christmas ay mensahe para kay Kristo. Si Jesucristo, siya po yung greatest gift na ibinigay sa atin ng Diyos Ama na tayo po dapat tanggapin natin yun. Tandaan po natin, itong pinakamabigat. Ang dami mong ang regalo. Marami kang tinanggap na regalo, tuwan-tuwa ka. Pero si Jesus Christ, na pinaka-dakilang regalo ng Diyos, hindi mo pa pala natatanggap. Yan po yung mabigat. Sapagkat ang mga regalong natanggap natin, naluluma. Sa mga tinanggap natin mga regalo, kung ano man yan, meron tayong mga hamon, kung ano man yan, nauubos. Mga kapatid, ano mang mga regalo natanggap po natin, pero kapag hindi mo natanggap si Jesus Christ, ito yung the greatest gift. It was a priceless gift coming from God, Jesus Christ. Kapag hindi mo pa siya tinanggap,
Kahit na anong regalong meron ka ngayon, materially, useless po yan. Sabi ko, yun po yung nakakalungkot. Yan po magkaminsan ang iniisip ng tao sa daigdig na ito ng ganitong mga panahon ay patungkol lang sa material na bagay. Kapag walang material, walang regalo, walang panghanda, walang kung anuman, walang mga bago o kung anuman, nalulungkot, nanlulumo. No, huwag kayong manlumo. Kapag tayo nasa Panginoon at si Jesus Christ ay tinanggap mo na as a gift sa iyo ng Diyos. Mga kapatid ko, sabi nga, you have it all. Meron ka ng lahat sa buhay mo. Sabi nga po natin, meron ka ng lahat eh. Nasa iyo na ang lahat, ika nga eh. Nasa iyo na ang lahat dahil si Jesus Christ ay nasa iyo na. So wag tayong manlumo, magalak tayo. Because if we have Jesus Christ in our life, we have it all. Sabi nga po natin mga kapatid ko. Nasa atin ang lahat kapag tayo nasa Panginoon na. Kaya sabi po, I have come that they may have life and have it to the full, mga kapatid. At pangatlo, kung bakit priceless gift, si Jesus Christ, sa buhay natin, siya po kasi yung nagbigay ng hope. Nagbigay po siya ng halimbawa ng pagpapakababa. Nagbigay po siya ng halimbawa na magalak tayo sa kanyang kapanganakan. At ito po, nagbigay po siya ng pag-asa sa bawat isa po sa atin. Our number 3 is hope. Jesus is a gift of hope because He was the fulfillment of hundreds of Old Testament prophecies and promises. Siya na po yun eh. Sa lumang tipan, hula pa lang siya eh. Diba? Inasahan na po ito ng mga Hudyo noong mga panahon ng lumang tipan. But later on, hindi na nakipag-usap ang Diyos. Wala na. Diba? Wala na. Sila David, sila Saul, at iba pang mga hari na ginamit ng Diyos para ipagtanggol ang Israel noong mga panahon na yon. Pero pagtungtong ng bagong tipan, bago mangyari ang bagong tipan, bago ipinanganak si Jesucristo, wala na, tumahimik na, silensyo na, hindi na nakikipag-usap ang Diyos sa tao. So ito mga kapatid, nung pinanganak si Jesucristo, ito na yung pag-asa, hindi lamang po sa mga Israelita, kundi sa ating mga hintil. Hindi lamang po sa mga Israelita, doon sa mga taong pinili ng Diyos sa Israel, mga kapatid ko, but sa lahat sa atin. Ang mensahe ng pag-asa ay para po sa ating lahat. Ang mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay po ng pag-asa sa sangkatauhan. That's why Jesus is a gift of hope because He was the fulfillment of hundreds of Old Testament prophecies and promises. Mga kapatid ko? Ang sabi po ng Galatians chapter 4 verse 4, but when the time had fully come, God sent His Son. Diba? Ang awit niya God sent His Son. God sent His Son. So ito po yung sinasabi. Kaya mga kapatid, nangyari po ito. Ito na yung fulfillment. Ang problema, sa mga Israelita, sa ibang mga Hudyo, nag-aantay pa sila na meron pang paririto na magiging tagapagtanggol nila, magiging hari ng mga Hudyo. Ito nakabalik na nga sa langit, inaantay na nga lang natin yung pagparito niya eh. But definitely, ito po yung fulfillment, sa mga prophecies, sa pangako, sa lumang tipan, sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na nagbigay po sa atin ng hope. Yan po yung nagbigay sa atin ng pag-asa sa panahon natin ngayon. Mga kapatid, kaya nga, sabi po dyan, tingnan po natin sa mga pag-aaral. Bakit kaya doon po sa chapter 4, verse 4 ng Galatians, ang sabi doon, but when the time had fully come, God sent His Son. Una, ito po yung mga reason. Perfect time, culturally, sabi po doon sa wikang Grego, mga kapatid, koine, Greek, sabi diyan, also known as Alexandrian dialect. Noong mga panahon na yun, meron pong siyempre, yung mga salita, may mga iba't ibang mga salita noong mga panahon na yon, ginamit ito ng Panginoon. Mga kapatid, yung mga perfect time culturally, koine, yung sinasabi po dito, also known as Alexandrian dialect, and perfect time politically, mga kapatid ko, noong mga panahon na sa lugar po ng Roman Empire. Ito na mga kapatid ko, ginamit ng Panginoon kasi noong mga panahon na yon, ang kilala na dito sa Bagong Tipan, ito na, sa Roman Empire na. Ayan na po, yung mga kilalang mga hari na dyan, sila na po yan, mga kapatid ko. Perfect time politically, and perfect time spiritually.
Unti-unti po yan. Kasi nung araw, nung panahon na yun, alam niyo yung mga, sila na po kasi, yung kumbaga sentro po ng, halimbawa, sa lugar natin, no, halimbawa dito sa Pilipinas, parang ang sentro natin, di ba, NCR, National Capital Region. O, sila yung sentro, sila yung bagsakan, pupunta lahat doon, pupunta. So, panahon na yun, ang naging sentro po, yung Roman Empire. Sila na ngayong sentro. Ano po, sila sa kanila dumadaan, ano po, lahat ng sa mga merchant, sa pandagat, sa land. Nagkaroon na ng ano yan, nagkaroon na po ng mga daan, mga access, ano po, nagkaroon na po yan. Kaya, kung bakit natin nasabi po yun, base po sa pag-aaral, ito na yung panahon, ano po, para yung pangalan ng ating Panginoon, yung ipanganganak ay maipangaral at maipangalap. Nangyari po yan, mga kapatid ko. Kaya sa panahon natin, di ba, sa atin, ito sa Pilipinas, dito po, ito yung NCR, National Capital Region, dyan po lahat ng bagsakan, dito tayo, dyan tayo. Ayan, sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ito na yung perfect time politically and perfect time spiritually. Ano nangyari? Christ came to shine light into the darkness, mga kapatid ko. Siya po ay, nung pinanganak, siya po ang nagsilbing liwanag sa kadiliman. Nung mga panahon po nila emperor, sila Nero, ano po, yung mga hari ng mga nauna, ano po, dito sa Roma, ano po, sa imperyo, talagang yan na, mga kapatid, nabalutan na po ng kadiliman, ng kasalanan, ang lugar na yan, mga kapatid, nung mga panahon na yon. At nung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo, ang daming nagulantang, ang daming nalito, ang daming nataranta, ang daming mga nariyak. 'Di ba? Nung panahon ng ating Panginoong Kristo, 'di ba? Nung pinanganak siya, nung panahon ni Herodes, 'di ba mga kapatid? No? Kasi yung politically, mga kapatid, ang daming nag-aaway-away na hangga't maaari nung panahon during the time of sa panahon ni Herodes, mga kapatid, hangga't maaari ayaw niyang mayroong papalit sa kanya. Nung panahon ng kapanganakan ng Panginoong Kristo, ito, nabalita na doon sa Roma. Ano po, nabalita na doon sa lugar nila na ito, mayroon ng papanganak na hari ng Israel, pakapanganak ng hari ng mga Hudyo. Nataranta ngayon ito, si Herodes. Kaya pinagpapatay niya, di ba? Nagbigay siya ng decree na ang edad pababa, 2 taon pababa ay pagpapatayin. Bakit? Kasi talagang rampant na yung political issues ng mga panahon na yun. Sa panahon nila, hanggat maaari, ayaw kong magkakaroon ng papalit sa akin. Ito po yun. Kaya, yung perfect time, mga kapatid ko, ay talagang perpektong-perpekto sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo para ipalita. Nga lang, hindi po ganun kadali. Ano po, talagang pinataka sila ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na huwag muna kayong pupunta dyan, pumunta kayo sa ganitong lugar, pumunta kayo doon, huwag muna kayong pupunta. And it so happened na nagkaroon po ng pagtatala dito po sa Lucas chapter 2. Di ba? Ang sabi nga po doon, mga kapatid, ang sabi nga po doon, nung panahon na yun, ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. So happy na kailangan nila magpatala, mga kapatid, dahil taga doon sila. Pero ganun pa man, ito po, it was a perfect time, mga kapatid ko. It was a perfect time na panganak si Jesus para, ito na, magkaroon ng liwanag sa sangkatauhan. Pero sa iba, ang kapanganakan ni Jesus ay isang katitisuran. Pero sa atin, na nananampalataya, ito po isang pag-asa. That's why Christ came to shine light into the darkness. Sabi po ng John chapter 1, verse 4 hanggang verse 5, In Him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not overcome it. And Jesus, most certainly the most precious, the most perfect, and the most priceless gift ever given. Mga kapatid, siya po ang regalo, mga kapatid. Bagaman marami pong mga umayaw sa Kanya, marami po ang mga tumuligsa sa Kanya, marami po ang nagpahiya sa Kanya, marami po ang tumanggi sa Kanya, marami ang hindi naniwala sa Kanya. But for you and for me, ano po mga kapatid ko, it was a perfect moment. It was a perfect time. It was a perfect gift. That, sabi nga po natin,
the most priceless gift ever given. Ito po yung regalo ng Diyos sa atin. Na nawa, embrace po natin yun. Nawa, maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag natin sayangin. Sabi ko nga, ang regalo, naluluma, kumukupas, nawawala. Pero ang regalong binigay ng Diyos through Jesus Christ ay regalong kailanman ay hindi po nasisira. Kapatid, tinanggap mo na ba ang regalo ng Diyos sa iyo? Kung tumanggap ka na ng mga regalo sa mga ninong-ninang, mga ganyan, or nagbigay ka na ng regalo sa iyong mga inaanak or sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga anak. Kapatid, nakapagregalo ka ba? Nairegalo mo ba si Jesus? What I mean is, sinero mo na ba si Jesus Christ sa ibang tao? Or, kung ikaw po'y wala pang regalo or hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ as a gift coming from God, mga kapatid, tanggapin natin si Jesus sapagkat siya po yung perfect gift na walang halagang pwedeng ipalit. Si Jesus Christ ang perfect gift na binigay sa atin ng Panginoon. Siya po yung greatest gift na binigay sa atin ng Panginoon. Jesus is most certainly the most precious, the most perfect, and the most priceless gift ever given. And let us always share the greatest of God. The greatest of God, Jesus Christ. Ay mga kapatid, huwag nating mamaliin ang mensahe po ng Kapaskuhan. Huwag nating mamaliin ang mensahe ng Christmas. Huwag nating aalisin po si Christ sa ganitong season. Sapagkat siya po ang bida, sabi nga natin, siya po ang bida ng Kapaskuhan. Siya po ang bida ng Christmas. Siya po ang bida sa ganitong season. Hindi ikaw, hindi ako, kundi siya. Ang mahalaga, tanggapin mo siya para magkaroon ng makahulugan ang buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Let us always share the greatest of God. Walang iba, greatest gift of God. Walang iba, kundi si Jesus Christ. Kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon at nawa, mamuhay po tayo ng sangayon sa kanyang kalooban. God bless everyone. At muli, sa ngalan po ng Church of Christ at Pines at Aral at Gabay, Brother Gilbert Abella po. Dako po tayo sa ating closing prayer. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat sapagkat aming patnubay ay patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Kami po ay patuloy mong pinakain ng aming mga kaluluwa, ng aming mga banal na salita na siyang aming mga pinakasandata sa mundong ito. Salamat po. At nawa ang Banal Espiritu Santo mo ang siyang patuloy na pumatnubay sa amin, sa aming mga natitira pang gawain sa gabi ito, Ama. At ang lahat ng kapurihan ay binabalik namin sa iyo. Ang iyong banal pangalan lamang ang siya may taas. At ito pong aming isang dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang kulay na kailangan ko, Jesus, ay iyong aral at gabay.